Si Kim Soo-ho ay isang civil engineer na estudyante. Subalit nagising na lamang ito sa isang pamilyar na lugar. Ito ay ang novel na kanyang binabasa, subalit imbes na maging bida isa lamang itong side character. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakadapa sa daan dahil sa sobrang pagkalasing. Dahil sa lamig ay nahirapan itong tumayo at nang awit pa nga ang kanyang panga. Nang bigla naman dumating ang kanyang butler na siyang protagonist sa storya. Si Kim Soo-ho ay na-reincarnated bilang Lloyd sa mundo ng novel subalit hindi bilang protagonist. Ang kanyang karakter ay nakatadhanang mamatay dahil sa kapabayaan nito. Bahagya pa siyang natulala dahil sa taglay nitong kagandahang lalaki, nang marealize niya ang sitwasyon ay napasigaw siya ang hooligan na Master Lloyd. Dahil sa kanyang sigaw ay narinig ito ni Javier ang butler niya. Sinabi ni Javier na tinawag niya ang pangalang Master Lloyd pero hindi niya sinabing isa itong hooligan. Subalit natutuwa daw ito dahil at least alam daw ng kanyang master na isa itong hooligan. Pagka-uwi nila sa mansyon ay in-explain naman ni Javier na pinadala siya ng kanyang mga magulang upang hanapin ito dahil ito'y laging nag-iinom sa bar. Pagkatapos ng pag-uusap ni Lloyd at ng kanyang butler na si Javier ay nagpaalam na ito magre-report sa kanyang mga magulang. Kahit na mayroon ng finance ay nilalamig pa din ito kung mayroon lang sanang andol sa mundo na iyon. Kinabukasan ay hinarap siya ng kanyang ina at kinumpronte sa pinaggagawa nito sa bar o lugar inuman, subalit sa isip ni Lloyd ay nagbabasa lamang naman daw siya ng novel. Ganun pa man ay sinabihan siya ng kanyang ina na humingi ng paumanhin dahil sa paninira o pag-aamok na ginawa sa lugar inuman. Pumayag naman si Lloyd na siyang ikinagulat ng kanyang ina at ng butler nito. Dahil ang dating Lloyd ay mataas ang pride at hindi ito humihingi ng tawad. Pagkalaon ay tumungo siya sa lugar inuman at sinamahan naman ito ni Javier. Nagtataka naman si Lloyd kung bakit kailangan pa nitong sumama. Order daw ito ng hari na kanyang ama upang masiguro nito na hindi na mauulit ang ganong pangyayari. Balak ni Lloyd na ayusin na ang kanyang image upang makapagpasasa na ito sa kayamanan. Nang dumating na sila sa lugar ay kita sa mukha ng mga tao doon na natatakot ang mga ito kay Lloyd, dahil patuloy ang pag-pop up ng blue screen sa kanyang harapan ay inisip ni Lloyd na baka mayroon siyang cheat skill na pwede niyang magamit, subalit pagtapos nito basahin ay ang lahat ng nandito ay mga walang kwenta. Dahil busy si Lloyd sa pagbabasa ng nagpo-pop up ay bahagya silang lumagpas sa bahay inuman, na ikinabahala naman ni Javier na nagdududa ito na baka walang ang balak itong humingi ng tawad katulad ng ginagawa nito dati pa. Napansin ni Javier na may kakaiba kay Lloyd simula pa noon gabing natagpuan niya itong nakahandusay sa daan. Pagpasok nila sa loob ay doon tumambad ang mga basag-basag na mga upuan at mga lamesa. Ikinagulat naman ng may-ari ng bar na humihingi ito ng pasensya. Nang naglalakbay na sila pabalik nabanggit ni Javier na ang lahat ng kanyang binasag ay pinag-ipunan ng may-ari ng mahabang panahon kung kaya hindi ito magiging masaya dahil lang sa nagsorry si Lloyd. May sakit din daw ang nanay ng may nito dagdag pa ni Javier. Dahil baon sa utang ang pamilya nila ay nakaisip si Lloyd ng paraan upang malutas ang problema, dahil isa siyang engineer ay nakita niyang may kalamigan ang lugar inuman, although may ilang fireplace sa lugar ay hindi ito makasapat na painitan ang buong area. Kung kaya naisip niya gumawa ng andol sa mundong iyon at alam niyang ito'y kikita ng malaking pera at sasagip sa kanila mula sa malaking pagkakautang. Dahil dito ay inakit na niya si Javier na bumalik muli sa bahay inuman. Dahil sa madami nga siyang nabasag na gamit ay balak niyang ang may-ari na ng bahay inuman ang una niyang maging customer, at makabayad sa mga nabasag niya. Ganun pa man ay walang tiwala sa kanya ang may-ari kaya naman naisip niyang gamitin na lamang ang pagiging hooligan nito. Agad-agad naman itong pumirma sa kasunduan. Pagkatapos ay nang pasisimulan na ni Lloyd ang pagtatayo ng proyekto ay bahagya siyang kinumpronte ni Javier dahil sa pamimilit nito sa matanda. Subalit hindi nanalo si Javier kay Lloyd sa diskusyon. Sa huli ay tuloy pa din ang pagtatayo ng proyekto dahil nasisiguro daw ni Lloyd na iiwan ito ng ngiti sa mga lobby ng ina ng matanda na may sakit. Hindi naman pala ganon katagal ang sabi ni Javier, na kinainis naman ni Lloyd dahil week niya itong ginagawa. Kahit na sobrang pagod nito na to the point na nanginginig na ang kanyang buong katawan ay nais pa din nitong ipagpatuloy ang paggawa ng andol.
Nang amba na siyang magbibiyak ng mga kahoy ay inagaw naman ni Javier ang palakol at nagtanong kung anong gagawin dito. Pinirma naman ni Lloyd na kurting kwadrado ang kanyang mga daliri. Naintindihan naman ito ni Javier at inihagis ang mga kahoy sa hangin at tinayra ito ng isang malupit na sword technique na ikinagulat na may kasamang pagpuri ni Lloyd. Ngunit imbis na magpasalamat sa tulong ay sinabihan ni Lloyd na tulungan pa siya sa ibang gawain para mas mabilis itong matapos. Dahil sa panunokso ni Lloyd na gusto din naman daw makita ni Javier ang resulta ng gawa niya ay maiiging tumulong na lang ito upang mas mabilis niya itong masaksihan. Dahil dito ay dalawa na silang nagtrabaho sa proyekto. Dahil natapos na ang paggagawa ng proyekto, pinatawag na ni Lloyd ang may-ari ng bahay inuman upang ipakita dito ang resulta ng kanilang ginawa. Makalipas ng ilang sandali ay dumating na ang may-ari at ang ina nito, tuwang-tuwa namang ang matanda dahil hindi na sumasakit ang kanyang mga kasukasuan dahil sa init na nararamdaman nito mula sa sahig. Dahil sa satisfaction nila ay malapad ng ngiti ang kanilang tugon dito. At ito ay kinamangha ni Javier dahil nagawa ni Lloyd tuparin ang sinabi niyang mapapangiti ang mga ito. Dahil sa blue screen na lumalabas ay nakikita niya ang bawat emosyon ng isang tao, dahil dito ay inasar na naman ni Lloyd si Javier dahil nakita niya na nabawasan na ang negative na approval rate nito base sa screen. Makaraan ang ilang araw ay pinipilahan na ito ng ilang residente. Nakakita na naman si Lloyd ng pagkakataon na alokin ang mga ito at bigyan pamimili ang ilang disenyo. Subalit dahil sa reputasyon nito bilang hooligan ay walang naniniwala dito. Nang biglang may dumating na lalaki. Ito ay ang kanyang ama na hari kasama ang kanyang bodyguard. Anong ginagawa mo, Lloyd? Ang tanong niya dito at negative din ang approval niya base sa blue screen.